Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang taga-Israel bayaan, sabihin kanilang ihayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Panginoong Hesus, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong pagkabuhay na muli, sapagkat sa pamamagitan nito ay magkaroon kami ng pag-asa na kung ika'y nabuhay, kami din ay mabubuhay. Pangunahan mo kami sa umagang ito at maitaas ka at mapapurihan sa lahat ng aming gagawin. Gayon din, palakasin mo kami upang karapat-dapat kami magpuri at sumamba sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, ngayon pinaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyon ang iyong tinanggap at naging saligan ng iyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap na si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan, tulad ng sinabi sa kasulatan. Siya muli nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinabi sa kasulatan,
na siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Happy Easter po sa inyong lahat. Purihin ang ating Panginoon. Dahil sa araw na ito, ating pong ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas. Okay mga kapatid, dahil Easter Sunday ngayon, may mga itlog na po sa upuan ninyo. Huwag muna po tayong kukuha. Para pagkatapos ng ating pananambahan, doon tayo magkasama-sama at damhin ang kagalakan ng nagkakaisang naghahanap ng mga itlog. Sabi ko kay Elmar, hindi na pala hahanapin ng itlog kasi nandyan na sa mga upuan. Kaya po sinasabi ko, unahan na lang po yan, di po ba? Yung mata ay nakatingin na sa mga itlog. Kaya paunahan na lang po tayo mamaya. So anyway, ngayong umaga po ay 9 o'clock tayo and I hope na nakatatak sa utak ng mga kaanib na early, medyo mas early tayo ng 1 hour ngayon. Thank you so much po dahil makakarinig muli tayo ng isang konsyerto, ng kantata ng ating mga koro sa selebrasyong ito at papuri lahat sa ating Panginoon. Naway maraming makakarating dahil mamimiss nila po ang araw na ito. Okay? Mga kapatid, yung Easter card natin ay nakasobre na po yan. Kaya may sobre po dyan. Ihahandog po na. Yan yung 10 pesos a day ng prayer thanksgiving natin. At ngayong Easter, 40 days. Ngayon, so kung 10 pesos times 40 days, ilan po yon? 400 na pag fasting thanksgiving natin yan sa ating Panginoon. Ibibigay natin yan sa panahon ng ating pagpapasalamat sa ating mga Lenten offering. Sa pinakahuli na po yun. Yung bahagi ng ating pagpapasalamat at bahagi rin ng ating Lenten Thanksgiving. Kung hindi naman po binibigyan, yun lang po yung, ibig sabihin, yun lang po yung minimum. Kung mas masaya pa tayo, didagdagan po natin yan. Okay, yung ating mga talabalitaan po dito, nandito na po yung mamaya po, salamat sa No Other Lamb, kantata ng St. Paul Choir natin. Okay, Married Couple Fellowship every Thursday, every other Thursday. So kung yung ating leader o kaya chairperson ng committee na to, si kapatid na Carlos, magbotohan na lang tayo doon kung available kayo sa 14 o sa susunod na Thursday. Para po mas masaya na nagkakasama-sama tayong mga couples. Okay, National Bible Quiz. Nagpiprepare na po tayo dyan. Kung gusto nyo pong umattend sa Centennial VCS, sa Central po gaganapin sa April 4. Ayan, naka-Pilipinyana po tayo. Buong Pilipinas po ay attend ng training na to at saka selebrasyong ito, Centennial VCS. Ibig sabihin, 100 years na tayong nag-VCS. Ayan, April 2 to 5, pero yung Thanksgiving, 4. Save the date, April 27, 31 years na ng distrito ng Southwest Metro Manila,
District. Gaganapin ito sa Central United Methodist Church. At iniimbitahan po tayo ng distrito to follow po yung letter, yung choir po natin na kumanta. Lahat ng mga choir ng distrito ay kakanta po sa araw na yon. Ating pong batiin ang ating mga birthday celebrant sa linggong ito. Today, Rian Faith Mendoza. Si April 2, Randel Canyo, Jennifer Santos. 5, Arsenal Singwa, Maron Sulit. And 6, Mercy Fajardo and Jordan Magbanwa. Happy wedding anniversary to Mr. and Mrs. Adriano Calma. Ayan po. Mga kapatid, okay, tinatawagan ko po ang Committee on Membership. Ito po ay disciplinary po na yearly ay nagbibilang tayo ng ating mga professing member at saka baptized member at saka constituent. Ito po yung miyembro ng membership. Magmimit po tayo sa Tuesday. Sa Tuesday, 1 o'clock. 1 o'clock. Ofelia Singwa, Francisca Sangke, Marilo Rubio, Eduardo Sulit, Ruth Tovera, John Patrick Reina, and all org president. Ayan po, para maayos ulit po yung ating statistic. So, tandaan po natin yung mga name, doon po natin gaganapin sa conference room. Yan, yung ating membership, ayusin po natin. Kung wala na po ang mga balita, tayo pong lahat ay tumayot, magbatian ng bawat isa ng the sign of peace to one another while we are singing, "Oh, I love you with the love of the Lord." Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Makita sa'yo kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin. Salamat dakilang Diyos sa mapagpalang araw, sa buhay at biyaya ng buhay na minsan mo pang ipinagkakaloob. Salamat Panginoon na minsan pa ay magiging mga saksi po kami o Diyos sa pag-aalaala ng kasaysayan ng inyong muling pagkabuhay. At ito po Panginoon ay katotohanan mula sa Biblia, mula sa inyong mga salita at naging bahagi ito ng aming pananampalataya. Salamat Panginoon sa mga tao na nagsilbing buhay na patotoo na ikaw ay buhay na Diyos, kaya't patuloy po kaming nangahawakan, patuloy po kaming nagtitiwala, patuloy po kami o Diyos na naglilingkod at nagpapagamit ng aming mga buhay upang patuloy o Diyos na magpatotoo na kayo ay buhay na Diyos sa lahat ng panahon ng buhay namin. Tunay nga po Panginoon na may mga kalungkutan, may mga pinagdaraanan, may mga suliranin, may iba't ibang kaming mga dinadalang pasanin sa personal na buhay, sa loob ng pamilya, maging sa mga responsibilidad o tungkulin na iniaatang mo sa aming mga balikat. Lahat ng ito, Panginoon, ay bahagi pa rin ng aming buhay na ito, samantalang nagpapatuloy, O Diyos, upang magamit kasangkapanin sa loob ng aming pamilya, sa lipunan na aming kinabibilangan, Panginoon. At sa iglesia na pinagkatiwala mo sa amin upang patuloy, O Diyos, na gamitin ang mga buhay namin sa paglilingkod at pagsunod sa inyo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito na minsan pa ay sama-sama po kami na magdiriwang sa pamamagitan, Panginoon, ng mga awitin, gayon din po, O Diyos, sa pamamagitan ng aming mga sarili na ilalagay po namin ng aming mga sarili ang aming pananampalataya
sa pamamagitan ng pakikinig sa mensahe sa pamamagitan ng mga awitin, Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa mga bagulang, sa mga ama't ina na patuloy na nagsisikap, ginagampanan ng kanilang tungkulin, ang inaakala nilang mabuti para sa kanilang pamilya. Pagpalain niyo po sila, O Diyos, maging sila na nasa online ngayon, nakasama po namin sa pagsambang ito, O Diyos. Katagpuin niyo po ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Sila na nangangailangan, Panginoon, ng inyong presensya, ng inyong yakap, ng inyong pagsama. Patuloy mo pong ipadama ito, Panginoon, sa pamamagitan ng banal mong Espiritu, O Diyos. At sila, Panginoon, ang nangangailangan ng pisikal na kagalingan. At wala pong imposible para sa inyo, Panginoon. Kaya't aming patuloy na hinihiling, Ama, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, inyong hipuin ang kanilang lupang katawan. Kung nagawa mo, Panginoon, na muling mabuhay mula sa mga batay, wala pong imposible para sa inyo upang kami, Panginoon, ay pagalingin sa aming pisikal na kalagayan, gayon din po sa aming espiritual na kalagayan, O Diyos. Panginoon, dalangin din po namin maging ang lipunan na aming kinabibilangan, ang mga trabaho kung saan mo kami nilalagay sa bawat araw, gamitin mong pagpapala at daluyan ng inyong pagpapala ang aming mga buhay, Panginoon, upang makita ng iba ang inyong pagiging buhay na Diyos at sila rin naman, Panginoon, ay magkaroon ng pananampalataya. Pinagpapala ka namin sa umagang ito, O Diyos, sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mo ipinagkakaloob dahil kayo ay buhay magpakailanman. Sa inyo po ang papurit pasasalamat ay binabalik namin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat, O Diyos, ang aming hatid ng aming mga puso na kung saan, Panginoon, narito po ang mga handog. Pagpalain mo po ito, Panginoon, upang magamit sa pagawain. Pagpalain mo rin po ang mga proyekto ng aming iglesia upang patuloy na lumawak ang aming gawain sa lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang pagbasa po sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa Matandang Tipan, sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 10, versikulo 34 hanggang 43. Nangaral si Pedro. At nagsalita si Pedro, ngayong kulubusang nauunawaan na walang itinatanggi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga-saang mang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang Panginoon ng lahat. Alam niyo ang pangyayari na naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Alam niyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at Jerusalem. Siya ay pinatay nila, siya ay pinako nila sa krus. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa aming mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niya kumain at uminom pagkatapos siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya'y itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipinahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Tayo pong lahat ay magsidindig kung maaari at patuloy niyo po akong samahan sa pagbasa sa Bagong Tipan sa Ebanghelyo sa pagkakasulat ayon kay Juan sa Kabanatang 20, mga talatang 1 hanggang 18. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sandinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal na Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay." Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan nung isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy siyang pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ang kausap niya ay ang hardinero, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Umarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo,
Rabboni, nang ibig sabihin, guro. Sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, naakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at binalita sa kanila, nakita ko ang Panginoon. At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Salita mo'y aming patnubay at liwanag sa daan. Salita mo'y aming patnubay at liwanag sa daan. Amen.
In God's eyes, Jesus was like a tender green shoot, sprouting from a root in dry and sterile ground. But in our eyes, there was no attractiveness at all, nothing to make us want him. We despised him and rejected him, a man of sorrows, acquainted with bitterest grief. We turned our backs on him and looked the other way when he went by. Yet it was our grief he bore, our sorrows weigh him down, and we thought his troubles were punishment from God for his own sins. We are the ones who strayed away like sheep, we who left God's path to follow our own. Yet God laid on him the guilt and sins of every one of us.
Praise the
And they bound Jesus, led him away, and delivered him to Pilate. But Pilate, knowing that the chief priests had handed him over because of envy, tried to release him to the people, as was the custom of the time of the feast. But they cried out loud, and after he had scourged him, he delivered him to be crucified. And they led him to a place called Golgotha, which is translated, the place of the skull. Look out! Let him die with his cross. His head, it's bleeding. The king of the Jews has a crown of thorns. He fell. Will someone help him? I wish they wouldn't whip him. Hey, who's that helping with his cross? One of his friends, they throw him beside
took him down, his poor dead body, and prepared him for his burial. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayong lahat, kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tunay nga, Panginoon, na narito ang bunga ng aming pananampalataya, kasabay ng aming pagpoproklama na patuloy kang buhay sa aming mga puso. Pagpalain mo po ang mga handog na ito at patuloy mo pong palaguin, lalo't higit, Panginoong Diyos, sa pangangailangan ng aming iglesia. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
they took him down, his poor dead body, and prepared him for his burial. They took him down, his poor pale body, drained of life, ashen, and stained with its own lifeblood. His healing hands, now pierced and steel, serving hands that broke the 5 loaves to feed 5,000, holy hands often folded in fervent prayer, poor gentle hands now pierced and steel, his poor torn feet now blooded and cold, feet that walk weary miles to bring good news to broken hearts, feet once washed in penitence' tears, poor torn feet now blooded and cold, his kingly head made for a crown, now crowned with thorns, his poor kingly head crowned with thorns, his gentle breast now pierced by spear thrust, quiet and still, his poor loving breast, his piercing eyes now dark and blind, eyes of compassion warming the soul, fiery eyes burning at sin, tender eyes beckoning sinners, his piercing eyes now dark and blind, his matchless voice, fountain of the Father's thoughts, stopped and stilled to speak no more. Silence now where once had flowed wisdom and comfort, spirit and life. His matchless voice stilled to speak no more. They took him down, his poor dead body, and prepared him for his burial.
picture's worth 1,000 words, for words could not express the love that Jesus showed the man who led him to his death. A picture's worth 1,000 words, for words could never tell how deep the pain he had to bear, a token of his love. Picture a lonely garden in the shadow of Calvary. Tears in the eyes of the Savior as he knelt in Gethsemane. Picture his mother weeping for the son she could not save. Picture him rising in triumph, victorious o'er the grave. A picture's worth 1,000 words, for words could not reveal the lives he touched, the hearts he changed, the souls he came to heal. A picture's worth 1,000 words, for words could never show the love that only he could give, the love of Christ our Lord. Christ is alive and death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Jesus said, I am the first and the last. I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and hell. He has captured every fear and
Hallelujah.
O Panginoon, mula sa mensahe ng awit na aming narinig, ang kabuuan ng iyong buhay mula sa pagpapakasakit hanggang sa iyong pagkabuhay na maguli. Pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sapagkat narinig namin ang isang mensahe mula sa mga koro. Ang kanilang mga buhay, Panginoon, ay kanila namang itinatalaga ngayon para mapupurihan ka, may padama ang kanilang pag-ibig, ang kanilang paglilingkod, at gayon din kami na nakarinig ng mga awiting ito upang alalahanin namin ang iyong pigati, ang iyong karanasan sa cross hanggang sa iyong muling pagkabuhay. Tunay nga, Panginoon, na ang pag-asa ay pinigay mo sa amin, na sa kabila ng iyong pagpapakasakit, hinarap mo ang kamatayan upang ang sangkatauhan ay maligtas. Nagtagumpay ka, O Diyos, kung kaya't kami rin ngayon sa pagkakataong ito ay mapagtatagumpayan din namin ang anumang bagay at klase na darating sa aming mga buhay. Masasakit man na karanasan, Panginoon, nariyan ka at hindi kami iiwan. Salamat sa buhay ng aming Panginoong Diyos. Salamat sa presensya ng iyong banal na Espiritu na siyang nagiging kalakasan ng bawat isa sa amin. O dakila ka, Panginoon, sapagkat pinagpala ang bawat isa na naririto. Sama-sama kami, Panginoon, nagpupunyagi at sinasabi, buhay si Kristo, buhay sa aming mga puso. Nagtagumpay ang aming Panginoon, kung kaya't magtatagumpay din kami sa larangan ng buhay at paglilingkod na ito. Panginoon, nagsusumamo po kami. Nararamdaman din namin, O Diyos, ang iyong karanasan sa aming mga buhay. Tuwing naaalala namin ang iyong karanasan, wala pa sa kalingkingan ng aming mga karanasan, O Diyos, sapagkat ang mga bagay lamang na iyon ay ipinapakita lang namin kung gaano kalalim, kung paano kami sumampalataya sa Diyos na aming Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, kung hindi man namin nagagampanan ang mga bagay na dapat mong ipinagkaloob sa amin at hindi namin nagagawa, patawarin mo kami. Subalit sa araw na ito ng aming pananambahan, puspos po kami ng iyong makapangyarihang banal na Espiritu. Ang kaliwanagan, O Diyos, ng iyong mabuting balita, ang siyang naipahayag sa umagang ito. At salamat, O Diyos, sapagkat buhay si Kristo, buhay sa aming mga puso, buhay sa aming pang-araw-araw na kalagayan. At yun, Panginoon, ang aming pinangkahawakan upang kami ay makapagpatuloy sa hakbanging patungo sa iyo. Masdan mo, Panginoon, ang bawat mga anak mong narito. Kaming lahat na sama-samang isineselebrate ang iyong muling pagkabuhay. Hindi lamang kagalakan at kasiyahan ang aming nararanasan, kundi, O Diyos, ang tunay na kaligtasan na siyang iyong regalo at ibinigay sa amin, ang siyang Panginoong panghahawakan namin, upang sa iyong muling pagbabalik, kaming lahat ay haharap sa iyo at sasalubong. Sasabihin, Panginoon, narito kami, O Diyos, gamitin mo sa larangan ng paglilingkod. Panginoon, pagpalain mo ang bawat pamilyang narito. Pagpalain mo, O Diyos, ang kanilang mga hanap buhay. Pagpalain mo ang bawat mga pamilyang kanilang kinabibilangan. Pagpalain mo ang iglesyang ito, na sa larangan ng aming paglilingkod ay nagkakaisa kami. Meron mang iba't ibang mga kaisipan, way of living, Panginoon, lagi mong sinasambit. Magtiwala lamang kami sa iyo. Magkaisa lamang kami at bigkisin mo kami sa isang diwa ng pananampalataya at pag-ibig. Magtatagumpay din kami sa larangan ng aming pagsunod sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin.
Amen at amen. Mga kapatid kay Kristo, dito po nagtapos ang ating pananambahan. Purihin at pasalamatan ang Diyos na buhay. Buhay si Kristo sa ating mga puso. Sa Diyos na nagbigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen at amen. For the Lord doth make us
Mga kapatid, panahon na, hanapin ninyo yung Easter egg. May prize po yun. Hanap na ng itlog. Go. Kasi mahirap umalis yung mga choir dyan. Hanap na. Oh. Sige po, hanap.